Okay, so our topic for today is fluid and electrolytes, balance and disturbances. So fluids and electrolytes po is essential to your body's homeostasis. Body fluids, this refers to body of water in which electrolytes are dissolved or yun yung solvent natin. Yung electrolytes ninyo, yan yung mga tinatawag natin na solute. So the body fluid is often described as a sea within. And then, ang water po ninyo is the largest single constituent of your body, representing 45 to 75% of your body weight. Kapag adult, ang average po niyan is 60% ng inyong body weight. So, factors po that influence amount of body fluids, syempre your age, gender, and body fat. So, age po, mas mababa ang body fluid or body volume po ng mga bata and older adult. Kaya papansinin niyo doon sa mga matatanda para silang mga tuyot. And then gender po, mas malaki po yung or mas marami yung body fluids ng male over female. And for the body fat, mas onte yung body fluid kapag obese ang isang tao. It's because kahit malaki siyang tignan, ang nangyayari kasi is hindi siya, yung fat cells po ninyo contains a little amount of water or body fluids. That's the reason why kapag matataba, mas konti ang body fluid niya. It's more on fats. So, ayan siya. And then, ano ba yung mga functions ng body fluids ninyo? Number 1, it transports nutrients to the cells and carries waste products away from the cells. So, emphasize natin. Kapag into the cell, papasok, that is your nutrients. Kapag po palabas na, that is your waste products or yung mga toxins ninyo. And then, it also maintains blood volume ninyo. Kasi kapag mataas ang blood volume, mataas ang inyong preload, pwedeng mataas yan. And then, mataas ang inyong cardiac volume, cardiac output. So, it also regulates your body temperature and serve as aqueous medium for cellular metabolism. So, aside from that, it also assists in digestion of food through hydrolysis and then acts as solvents in which solutes are available for cell function. So, yung solvent ninyo, di ba, balikan natin yung high school. Sorry. So, yan. Solvent ninyo is water, yung pang-dilute, at si solute, yan yung dinidilute. So, yan yung mga electrolytes natin. Electrolytes. It's not only electrolytes, example lang yan. So, na-emphasize ko lang siya dahil yun yung topic natin for today. And then serve as medium for the excretion of waste products. So, serve as medium for the excretion. Ano yan sa tingin ninyo? Anong klaseng body fluid yung nilalabas ninyo? Ang pag-ihi. Urine. Yes, urine. And then, ano pa? Ang pag Depende kung anong type yung poops niya. Pero kapag normal kasi, hindi. Dahil nire-reabsorb ni large intestine yung inyong water. So, aside from urine, ano pa? S. It's your sweat. And others. So, through fluid, nilalabas siya. And then,
We have two compartments. Yung main compartments po ng ating body fluid, yung tinatawag natin na ICF and ECF. So ICF, this is the intracellular fluid compartment, and ECF naman po is your extracellular. So intra, inside the cells. Intra, inside the cells. So alam niyo na, extra, outside. Now, my question is, sa tingin ninyo, ilang percent ng water or ng body fluid ninyo yung nakakay ICF? Average. Isip kayo. So, di ba kanina sabi niyo ang body fluid natin, compromise it at least 45 to 75% ng inyong body weight. Water yan, di ba? Now, sa tingin ninyo, itong ICF, ilang percent sa kanya? Sumagot kayo, yes, Miss Sango, it's, ano yung sagot ni Sango? 60%? 60 daw po. Ang 60% is the average sa adult. Buo yun. Diba sabi ko kanina, average siya. Nagsalita kayo, mahirap yun sa chat. Yes, Andrea, it's 40%. So 2/3 ng 60 ninyo, average to ha. So 2/3 po ng ICF is 40%. Mas madami siya. So this is located primarily in your skeletal muscle mass. Then next punta tayo kay ECF or your extracellular. So extra, outside, contains 1/3 of the body fluids. So 20% yan. And then maintains blood volume and serve as the transport system to and from the cells. So, itong ECF ninyo, siya yung part ng body fluid wherein siya yung tiga-transport in and outside the cells. So, itong 20% na to na 1/3 of body fluids, nahahati pa ulit siya sa tatlo. It's your interstitial, intravascular, and transcellular. So, interstitial po, these are the fluids that surrounds the cells. So, kadalasan po yan, 11 to 12 liters. And ang example niya is yung ating lymph. Ang highlight niya dyan is surrounding fluid. And the intravascular, inside the blood vessel. Within the blood vessel. So, it contains your plasma. So, kung kanina, 11 to 12%, yung interstitial, si intravascular naman is 6 liter ng blood volume ninyo. 3 liters doon is plasma. Asan yung nawawalang 3 liters? So, dyan po papasok ang inyong erythrocytes, leukocytes, and thrombocytes, your ELT. So, yan yung bumubuo ng inyong intravascular. 3 liters ng plasma, and then yung 3 liters na remaining is your erythrocytes, leukocytes, and your thrombocytes. So, ayan yung itsura niya. So, ito po yung ating intracellular fluid, your ICF, 40%. Diyan siya sa loob ng cell. And then, extracellular fluid naman po is nasa labas. So, kapag intravascular, yan yung sa blood vessel ninyo, yung sa blood flow, and then interstitial spaces yung nasa labas ng vessel ninyo. Ma'am, nasan si transcellular? Si transcellular po ang may pinakamaliit na part kay is F. 1% lang siya. Kaya hindi siya pinakita dito dahil ang pinanggagalingan kasi or kung saan matatagpuan si transcellular fluid, it's your cerebrospinal fluid.
So, yung nasa spine ninyo. And ano pa? Synovial fluid. Tapos, ito pala. Pericardial fluid and then pleural fluid. So, approximately 1 to 2 liters siya. And then dito rin papasok si sweat and digestive secretions. So, ito po yung kanyang chart. Remember, this is for an average adult, 70 kilograms adult. So, 40% intracellular. Tapos, extracellular is 20%. Yan yung hatian niya. Mababago yung liters, yung mga liters na yan, kapag po nagbago yung weight, age, and then yung ating body fat ng pasyente. So, note, there is a continuous exchange of fluid between the fluid compartment, and then only the plasma is directly influenced by the intake or elimination of fluid from the body. Okay, so continuous exchange of fluid. Yan dalawang yan, si ECF ninyo and si ICF, laging may movement sa dalawang yan. It depends kung active transport ba yan or passive transport. So, bakit meron continuous exchange? This is to make sure po na merong equilibrium sa body ninyo. This is to maintain the balance in your body. Equilibrium. And then, di ba yan lang yung sinabi na spaces dito. Actually, may pangatlo po tayong space or yung third space fluid shift. So sometimes there is a loss of fluid po that is not significant dito sa equilibrium or balance ng dalawa. Pumupunta po yun dito sa tinatawag natin na third spacing or third space fluid shift. So this is where the loss of ECF into a space that does not contribute to the equilibrium between ICF and ECF. Now, nagkakaroon tayo ng third spacing kasi kapag lumalabas doon sa dapat niyang pupuntahan yung ating fluid. So, di ba, ito yung intravascular natin. Intravascular. And then, dito, part 2 ng ECF, ha? Burahin natin. Intravascular and then interstitial. Tapos, andito yung mga cell ninyo. So, etong dalawa, this is your ECF. Anong nangyayari? Kapag yung fluid napunta sa third space or any tissues or cavities na hindi kasama kay interstitial, ang tawag na sa kanya third spacing. Kaya, third spacing occurs in ascites. Ano na kayo lumalaki sa ascites? Abdomen. Yes, yung space doon. So, pumupunta yung fluid doon sa face na pinanggagalingan ni ascites. Yun yung nagiging cause, yung fluid ng third spacing. Actually, guys, yung fluid ng third spacing, normally, dapat re-reabsorb siya within few days or a few weeks. Pero kapag hindi nga na-reabsorb, ito yung mga mangyayari sa kanya. Sa burns, kapag po kasi nagkaroon ng burns ang katawan ninyo, nagkakaroon ng severe translocation. Severe translocation ng inyong Nagkakaroon ng severe translocation ng inyong water and solutes. So, yung translocation na yun, imbes na mapunta siya doon sa normal or doon sa balance na ECF-ICF exchange, pumupunta siya kay third space. And then peritonitis, inflammation of your peritoneum. Yes, peritoneum. Ang peritoneum ninyo is a sheet of muscle tissue. May space dyan.
sheet of muscle tissue that surrounds your abdominal region. Sheet of muscle tissue. So, dyan pumapasok yung fluid. Muscle tissue. And then, pwede rin sa bowel obstruction and massive bleeding. So, next. Electrolytes. So, chemical compounds in solution that have the ability to conduct an electrical current. Ano yung mga alam ninyong electrolytes? Yung major natin is anin. Sodium po. Wait lang. Sino yung nagsasalita? Sino yung nagsasalita? Yung sumagot ng sodium. Lopez po, ma'am. Ha? Lopez po. Okay, Ira. Sodium, ano pa? Potassium. Potassium po. Potassium. Calcium. Ano pa? Chloride. Pwede? Sodium, potassium, Magnesium. calcium, magnesium, ano pa? Chlorine. Chloride. Ano pa? Ano pa? Isa pa. Phosphate po. Yes, phosphate or phosphorus. Yan siya. Yan yung anim na magkakaroon tayo ng discussion. So, most probably, itong anim na to, isi-send namin yung PowerPoint sa inyo. So, this 6 po, yung major natin na yan, electrolytes, they break into ions. So, we have two classification ng ions natin. Yung tinatawag na cation and anion. Kapag cation, it carry positive charges. And then kapag anion, it carry negative charges. So, your sodium po is the primary cation in the ECF. Cation in the ECF. And then, si potassium naman is primary cation in the ICF. Yan siya. So, si chloride naman, primary anion the ECF, kasi phosphates and sulfates or yung phosphorus ninyo, primary anions in the ICF. Mas mapag-uusapan natin to doon sa PowerPoint na isi-send namin sa inyo. Doon na namin kayo tuturuan ng hypo-hyper. So, general functions of electrolytes natin, promote neuromuscular irritability. So, kapag sinabing irritability, that is the excitatory ability of your muscle. Excitatory ability ng inyong muscle, depending po kapag nagkaroon ng change sa environment niya. So, kadalasan nakikita tong irritability na yan sa hypocalcemia. Mapansin niyo sa mga pasyenteng mababa ang calcium level, mabilis silang magkaroon ng mga muscle cramps. Tapos, may twitching doon sa muscles nila. Yan siya. And then, maintain body fluid volume. So, it maintains body fluid volume during the continuous exchange doon kay ECF and ICF. Tapos, distribute body water between compartments nga. And it regulate your acid-base balance. Punta tayo dun sa movements of water and electrolytes. Balikan natin si anatomy and physiology ninyo. So, passive transport and then active transport. Ano yung pinagkaiba ng dalawa? Si active transport po is it needs energy. So, you need to expand energy to make movement po doon sa ating water and electrolytes. Punta muna tayo kay passive transport or yung tinatawag natin na diffusion. Unang-una. Kabisado nyo na yan. Yung paulit-ulit since high school to anatomy physiology. Kapag diffusion, higher to lower concentration. Higher to lower concentration. So,
This occurs po through the random movement of ions and molecules. And ang ending ng diffusion is nagiging equal sila sa dulo. Ang perfect example po niyan is the gas exchange sa ating pulmonary capillaries and alveoli. So, another one is osmosis. Kabaliktaran naman siya kung kanina from higher concentration to lower concentration. Ito naman is movement of fluid. Sorry. I forgot to mention. Si diffusion particles or yung ating mga solute. From higher concentration to lower concentration. Pagdating po kay osmosis, this is the movement of fluid from an area of lower concentration to higher concentration. Tapos, meron tayo dito, semi-permeable membrane. Ang ginagawa kasi ni semi-permeable membrane is meron lang siyang mga particles or substances na inaalaw niya yung passage. So, kay osmosis, ang inaalaw niyang passage dyan is fluid. Natitira yung solutes natin dito sa kabila. So, normal serum osmolality natin is 280 to 300 osmolality per kilogram. And then, tatandaan ninyo, ang osmolality po natin ng dalawang compartments is always equal at the end. Ito yung itsura niya. So, yung pong tinatawag natin na osmosis and diffusion. So, una. So, ito yung ating semi-permeable membrane. Ayan siya. Pinakita siya as ganyan dahil meron pong mga butas dahil may nagpa-pass through. So, yan. And then, dito tayo kay diffusion. Ito si osmosis, ito si diffusion. So, anong nangyayari dito? Meron po tayong movement from one place to another. Ano na nga si diffusion? Particles. Movement po ng particles. Yes. Particles. Tingnan ninyo, eto mga green balls, ito yung mga particles natin or yung solutes natin. Diba sabi kay diffusion, movement ng particles or ng solute from higher concentration to lower concentration. Tingnan ninyo anong nangyayari. Nagiging equal siya kasi yung solute ninyo pumupunta po dito sa lower concentration. Okay? And in the end, nagiging equal sila. Paano naman kapag osmosis? Si osmosis naman is the movement ng fluid from lower concentration. Bakit sinabi ma'am na lower concentration? Eh madami yung tubig dyan. Yung concentration kasi depends on the solutes. So, di ba kapag yan ang tinignan natin, onti lang yung solutes dito sa una. So, mag-move yung fluid from here to here. May shifting. So, at the end, magiging ganyan siya. Ang pwede po sa osmosis natin, naalala niyo yung sinabi ko sa inyo na sodium, the relationship between sodium and water, natatandaan niyo pa? Ma'am, yan po ba yung water follows the sodium? Yes. Water always follows your sodium kasi attracted siya kay sodium. So, pansinin niyo dito kapag ganun yung tinignan natin, madaming sodium dito sa kabila, higher concentration. So, ngayon, dahil madaming fluid dito sa lower concentration, onti lang yung sodium niya, so mas attracted yung tubig dito sa higher concentration
Kaya yung tubig po, mas dumadami dito sa kabila. So, ganun yung gawin nating analogy para mas ma-gets ninyo si osmosis. Yan siya. So, gets yung si osmosis and si diffusion. Pwede na tayong lumipat? Yes, ma'am. Okay. Actually, review na nga lang to ng anatomy ninyo. Karamihan dito. Okay, punta naman tayo dun sa mga important terms. So, tonicity, this is the ability of all the solutes to cause an osmotic driving force that promotes water movement from one compartment to another. Tandaan ninyo ha, kapag tonicity, it talks about the solutes. Osmolality naman, this is the reflection ng concentration ng fluid. Osmolality. Tonicity, solutes. Osmolality, fluid. So, also measure the ability of a solution to create osmotic pressure. Kapag osmolarity naman is concentration of solution. Osmolality, fluid, may L. Then, osmolarity, it's your solutions. Next po, oncotic pressure. This is the osmotic pressure exerted by proteins. Example po natin yan is your albumin. Ang ginagawa kasi ni albumin, guys, is it maintains po yung fluid sa inyong vessel. Maintains the fluid inside. Okay, osmotic diuresis naman. It is also known as particle-induced. Particle-induced diuresis or PID. It occurs naman when the urine output increases due to the excretion of substances such as glucose, mannitol, or contrast agents in the urine. Ang isipin nyo na lang dyan, kapag may mataas sa blood ninyo, di ba, tiga-filter natin si kidney? Ang gagawin ni kidney, mataas yung yung glucose nito. I-filter natin, tapos palabasin natin as ihi. Kaya that is the reason why kapag po mayroong diabetic patient sa inyo, ihi sila ng ihi. It's because of your osmotic diuresis or particle-induced. Habang mas madami yung particles na yan na i-filter ni kidney, mas dumadami yung ihi ninyo. So, next is your filtration. So, sa filtration naman, this is the process by which water and diffusible substance move together in response to fluid pressure. Tatandaan nyo naman, kung kanina kay diffusion is higher concentration to lower concentration, and then si osmosis is yung attracted si water kay sodium, si filtration naman is from an area of higher hydrostatic pressure. To an area, papunta siya to an area of lower hydrostatic pressure. Yan siya. So, kailangan natin ditong maunawaan ayaw tumaas. So, this process is active in your capillary beds. An example is the passage of water and electrolytes from the arterial capillary bed to the interstitial fluid. Mahalaga ninyong dito malaman yung nangyayari po sa inyong blood vessel. So, arteries. Diba? Ang arteries ninyo, this carries the processed blood. It carries oxygen, diba? Your arteries.
Now, si arteries, it carries the blood away from the heart kasi papunta na siya kay rest of the body. So, from arteries, pupunta siya sa smaller vessels, yung tinatawag natin na arterioles. Arterioles. And then, papunta siya sa ating capillary beds. Kay capillary beds, dito dito po nangyayari yung exchange doon sa dito kay filtration. And then after kay capillary beds ninyo, pupunta siya sa smaller veins, yung tinatawag natin na venules, papunta sa higher or larger veins, and then si veins ang magdadala na naman kay heart, for processing. So, kapag nandun kay heart na naman, pagpalabas na, babalik kay arteries. So, pinakamahalaga dyan, dito kay capillary bed. So, yan pong ating filtration nangyayari kay capillary. Then, di ba sabi ko nga sa inyo, kapag filtration, from an area of higher hydrostatic pressure to an area of lower hydrostatic pressure. So, the blood entering the capillaries does so at a pressure greater than the interstitial pressure. So, at the venous end of the capillary bed, hydrostatic pressure is less than the interstitial pressure. So, ayan siya. Tatandaan ninyo, kapag po nasa arterial end tayo, yung pinupush ni away from the heart, mataas ang hydrostatic pressure nun. Pero pagdating kay venous end po natin, mababa ang ating fluid or hydrostatic pressure. Yan siya. So, tapos na tayo kay passive transport. Puntahan naman natin si active transport. Si active transport naman, you need energy. So, an energy needs to be expanded to be able to move yung pong ating water and electrolytes. Yan yung magic words. So, movement of ions from an area of lesser to greater concentration with an ion pump. So, sodium-potassium pump po ang pag-uusapan natin dyan. Ang nangyayari kasi dyan, guys, drawing ulit tayo. Ito yung inyong blood vessel. Ito si cell. And si intracellular fluid. Tapos ito yung dalawang ECF. Kay ECF kasi guys, mataas si sodium. Mataas si sodium kay ECF pero mababa kay ICF. Yan siya. Ngayon, ang mataas kay ICF is your potassium. And then, bagsak naman dito kay ECF. So, anong nangyayari dyan? Dahil mababa yung, ano na nga yung diffusion natin? Particles. Buo. Diffusion. Movement of particles po from higher to lower concentration. Okay. So, anong nangyayari ngayon? Dahil mataas dito, ang gagawin niya, the sodium tends to move through diffusion, papasok kay ICF. Right? Yan yung diffusion natin. But this tendency po is nullified because of your sodium-potassium pump. Ang sasabihan ni sodium-potassium pump, meron diyang gradient. Hoy, hindi ka basta-basta pwedeng pumasok. Kailangan mo ng energy
para labanan yung force sa loob. Kasi 'di ba mataas si potassium dito? So, si potassium kasi tapos si sodium, ano sila, may inverse relationship. Kapag mataas yung isa, mababa dapat yung isa. Ba't ba ano to? Sodium to ah. So ngayon, hindi sila basta-basta makakapunta sa teritoryo ng isa through diffusion. Ninanalified siya ni sodium-potassium pump. So that is active transport. Sasabihin ng dalawa, kailangan mo ng energy. Lakasan mo pa para makapasok ka. And then, meron tayong tinatawag na free concentration of fluids. Nag-duty na kayo sa ospital? Hindi pa po. Okay. Sige. Pero nakakita na kayo ng IV. Mga swero natin, nakakita na kayo? Yes, ma'am. Yung iba't ibang kulay? O yung green lang? Yellow po. Okay. So, ngayon, concentration of fluid natin, isotonic, hypotonic, and hypertonic. Ito ngayong si isotonic, this is the closest po na concentration ng fluid sa ating plasma. Yan yung mga plain NSS or yung normal sa line ninyo. Sa hypotonic naman, itong dalawa, ang mababa kay hypotonic is the solute. Mababa siya. Ang mataas kay hypertonic is the solute naman. Plain NSS, ito yung mga 0.25 NaCl. Yan. Example lang to And then ito yung mga D5. D5 water. Kapag may nakita kayong D5 water, mataas yan sa glucose. So that is the concentration of fluids. Isotonic, that is the closest po sa blood plasma natin, yan yung plain NSS. Kaya mapapansin ninyo kapag nag-duty na kayo, pagpasok sa ER, ang kinakabit agad yung kulay green. Kapag walang problema sa other functions ng katawan. Like for example, biglang pumasok tapos for surgery, isotonic ang muna ang binibigay dyan. Tapos mag-iintay na lang ng order ng doktor kung mai-add or papalitan. Then hypotonic, tapos hypertonic. So, ayan siya. Isotonic exerts the same osmotic pressure as found in plasma. Osmolarity niya is 240 to 340. Hypotonic naman, less than 240. Hypertonic is greater than 340. So, tandaan nyo, si hypo at hyper, ang mababa't mataas sa kanya, solute. So, punta na tayo kay regulation of body fluids and electrolytes. So, for your kidneys, ang daily urine volume dapat natin is 1 to 2 liters. Or ang normal output should be 1 ml per kilogram per hour. And then, sa skin naman po natin, insensible water loss through the skin. Kapag po, ito kasi hindi na nasama sa PowerPoint. May tinatawag tayo na sensible at insensible. Pagdating sa skin. Kapag sensible, ito yung seen. Yung nakikita ninyo na nawawala through the skin. Ano yan? Sweat. So, kaya hindi siya sinama dito. It's because po, it depends kasi sa different factors yung sensible water loss. Kadalasan, it differentiates or it differs from 0 to 1,000 ml. Yung ating sensible loss.
Depende yan sa mga factors like for example, environmental temperature. Si insensible water loss naman, this is the water loss through evaporation. Evaporation. Yan siya. So, 600 ml. So, next naman, ipunta na tayo dun sa mga, mga hormones. So, your adrenal glands secretes aldosterone. Si adrenal glands, makikita siya sa top ng inyong kidneys. So, natatandaan pa kung ano yung function ni aldosterone dun sa last nating topic? Ma'am, sympathetic ba yun? Ano pa? Anong ginagawa ni aldosterone kapag na-activate siya? Nire-regulate po yung BP. Nire-regulate niya yung BP. Anong ginagawa niya? Binababa, tinataas? Ang pinapatas. Pinapataas niya. In what way? Paano niya pinapataas yung BP ninyo? By? Kami nagnanaro po. Ha? Naro rin po. Sodium and potassium. Sodium lang. Anong ginagawa niya kay sodium? Nire-retain po niya na. Yes, Ira, nire-retain po niya si sodium. At dahil mataas si sodium, sino ina-attract ni sodium? What? Si water. So Water. kapag po mataas ang sodium and water sa katawan natin, pwedeng isa yung instance para tumaas si BP. So yan siya. Retain sodium and water, and dahil nga 'di ba inverse relationship ni sodium at potassium, si aldosterone, nire-retain niya si sodium pero inaalis niya si potassium. So yan siya, inverse relationship. And then nga, dahil meron tayong sodium and sodium and water sa katawan natin, it builds up yung vascular volume natin, kaya na tumataas si BP. So, sa lungs naman natin, the lungs regulate fluid by releasing water as vapor with every exhalation. Ma'am, Yes. ma'am, wait lang po. Medyo mabilis po ng konti po. Ay, okay. Sorry. Binabasa ko. Okay, Chill po, ka lang. ma'am. So, lungs natin, the lungs regulate fluid by releasing water as vapor with every exhalation. So, every time you exhale, water is lost. Kapag andito kayo sa mga baryo-baryo o kaya kapag nasa kabanatuan kayo, hindi niyo yan napapansin, yung vapor na yan. I-try ninyo ngayong pumunta ng Baguio. Di ba sa Baguio, kapag huminga-hinga kayo doon, nakikita ninyo yung gas. So, yung gas na yun yung nawawala po na water sa ating lungs. And it's normal. And then, sa gastrointestinal tract naman po natin, usual loss niya is around 100 to 200 ml. Actually, guys, ang nagsisirculate talaga na fluid sa GI ninyo is around 8 liters. Pero, yung 8 liters na yun, 24 hours siyang gumagalaw through the process dun sa ating GI. Pero, remember yung last natin na function ni large intestine, nire-reabsorb niya si water. Kaya, ang lumalabas lang out of 8 liters is 100 to 200 ml. Yan yung kasama ng poops ninyo. So, cardiovascular system naman po, ang connect niya doon sa regulation of body fluids natin and electrolytes. It pumps and carries fluid and other good stuff. O, diba? Good stuff daw. Other good stuff throughout the body to the vital organs, especially to the kidney. Ano yan? Ano yung good stuff na yan? Yung blood filled with oxygen. Kasi ang kailangan po, kailangan yun ni kidney para po, for its perfusion. And then, kapag perfuse ang ating kidney, nagagawa niya yung kanyang trabaho,
which is tiga-filter ng dumi. So, pituitary gland naman po. So, your pituitary gland here, it is, your pituitary gland, what's the proper term? This produce antidiuretic hormone natin. From the term itself, diuretic. Anong ginagawa kapag may diuretic ang pasyente? Increase ang Urine po. urine. So ngayon, si ADH or antidiuretic, ini-stop niya yan. Sasabihin ni pituitary gland, okay, masyado ng konti yung fluid sa katawan natin, kailangan nang i-release si ADH. Kaya nagkakaroon tayo ng retention of water. Next naman is si parathyroid gland. So, the parathyroid gland secretes yung ating tinatawag na parathyroid hormone. So, yan siya. So, sa neck po ninyo, may makikita kayo na 4 pea-sized. Yan siya. Yan yung normal natin na parathyroid gland. So, yung 4 na yan, it releases your parathyroid hormone. Ang ginagawa po niya is, di ba ang calcium ninyo, kadalasan na alam ninyo is it should be in your bones, right? Si PTH, ang ginagawa niya, sasabihin niya, hoy, bones, kailangan ko ng calcium sa blood. So, hinahatak niya yung calcium from the bones papunta sa inyong bloodstream. Kapag nakita ninyo yung term na serum, it means blood. So, in short, si PTH, pinapataas niya yung blood calcium natin or serum calcium natin. Eh ma'am, paano naman yon pag nagkulang na yung calcium natin sa bones? Papasok naman dyan yung ating thyroid gland. Yan siya. So, your thyroid gland releases our thyroid hormones. Si thyroid hormones po, this controls your body's metabolism. Your body's metabolism. And aside from that, si thyroid gland, nagre-release din siya ng isa pang hormone, which is your calcitonin. So kung kanina, si parathyroid hormone, ang ginagawa niya is hinahatak niya yung calcium na galing kay bone, tapos dadalhin niya kay bloodstream. Si calcitonin naman, kabaliktaran. Kukuhanin naman niya yung calcium from the bloodstream, tapos ipapasok naman niya kay bone. Yan siya. So, punta tayo kay thyroid hormone. So, this controls your body's metabolism. Kaya ang ginagawa niya, it provides energy, ini-increase niya yung pulse rate, cardiac output, renal perfusion, tas pangpaihi siya. It increases your diuresis and then feeding of excess fluid. Tapos punta naman tayo kay hypothalamus. So hypothalamus po is also known as the thirst response center of your brain. So siya yung nagsasabi na kailangan mo nang uminom. Pero when we are talking about the thirst response, make sure po na i-consider ninyo yung age ng pasyente ninyo. Why? It's because of the side effect. So, kunwari, kapag young to middle adult, young to middle adult, okay pa yan. Kaso nagkakaproblema kapag older adult. Saan siya nagkakaproblema na? Sa dalawang to,
may problema once nagkaroon po tayo ng tinatawag na fluid deficit. Fluid deficit. Or kulang na yung tubig sa katawan ninyo. Kapag young to middle adult, active pa si thirst response. Ang sasabihin lang ni dyan, kapag may fluid deficit is kailangan mong i-increase ang inyong fluid intake. Kaso, nagkakaroon ng problema kapag kay older adult. Kasi kapag kay young adult, kapag may fluid deficit siya, sasabihin lang ni hypothalamus or nung thirst response center ninyo, hoy, kailangan mong i-increase yung fluid intake mo, kailangan mong uminom ng inom. Dahil ang symptoms po niya is mayroong increased thirst. Increase ang thirst noong ating young and middle. Pero, kapag older adult na may problema, hindi na yan yung lalabas sa kanya. Ganito na agad. Delirium. Yan siya. That's why you should always consider po yung age ng pasyente when we're talking about yung sa pag-inom-inom. Kasi pansinin niyo yung mga matatanda, di ba ang hina nilang kumain? Pati pag-inom. Kasi meron na silang, hirap na rin kasi silang lumunok, hindi na nila yung satiety tinatawag natin or hindi na nila masyadong malasahan yung food, kaya wala silang gana. So, yan siya. Now, okay, small intestine po natin absorbs 85 to 95% of fluid from ingested food and it delivers it into the vascular system. Kapag lymphatic naman, moves water and protein back into the vascular space. Then, yan yung sinasabi ko kanina, we lose fluid by two ways. Yung sensible and insensible. Ano nga yung pinagkaiba ng dalawa? Yung sensible po yung Si insensible, instant evaporation. Loss po through evaporation. sa skin yon. So, kapag sensible, seen. Kapag insensible, not seen. So, sensible natin, urine, sweat, and feces. Kasi overall fluid na pinag-uusapan natin dito. Kanina kasi skin. So, kapag kidneys po natin, ang sensible fluid loss niyan is 800 to 15 ml per day. And then, yung nakikita natin sa nasogastric tube. Di ba kadalasan na ang thinking ninyo kapag may NGT po ang pasyente, meron pong maliit na tubo na nakapasok sa ilong papunta po sa digestive tract ng patient is pangpakain. Actually, it's just one way. Another term po, another use po nun kasi is for drainage. So, kapag po na-drain ninyo yung NGT at may lumabas, that is included as sensible fluid loss. Kapag insensible fluid loss naman, loss that is not seen. So, yan yung sa intestinal tract, lungs, and your skin ninyo. Sa skin, yun yung water evaporation. Sa lungs ninyo, yan yung vapor, approximately 500 ml per day. Then, dito sa lungs ninyo, mas mataas po yung loss ng water loss kapag po drier yung climate. And then sa GI ninyo is 100 to 200 ml per day. So, abnormal fluid loss results from a physiologic imbalance. Una po, kapag mataas yung temperature. Di ba kapag mainit na mainit, lagi kayong nagsusweat. Tapos, pag may severe burns, kasi nga mayroon tayong severe translocation ng water and solute. Kapag may hemorrhage, syempre, may bleeding na, lumabas yung dugo ninyo. So, meron tayong abnormal fluid loss. Ano yung emesis? Anyone? Vomit. Yes, vomiting. Lumabas.
Another po is fistula, and then secretions, wound exudates. Yung wound exudates niyo, yan yung mga pus-pus. Wait lang. Ako, lobat mo. Malapit na tayo matapos doon sa war. And then, yung pong ating paracentesis and then thoracentesis at diaphoresis or excessive sweating. Sino na yung nakakatanda kay fistula? Yan ba yung sa yung sa ari ng babae tapos sumipat parang ganun. Nag-connect. Yes. May connection. Yes, tama dun sa sinabi. Meron pong connection doon sa dalawang holes because nagkaroon ng butas. So, kadalasan yan, ang pinakamadaling imagine nyo na lang is yung vaginal and anal fistulas. So, nagkaroon ng connection yung dalawa. So, we have two types of dehydration natin. Now, meron tayong mild kapag 2% ng body weight natin is nawala, which equals to 1 to 2 liters ng body fluid. Kapag naman po marked dehydration is 5% na. So that equates to 3 to 5 liters of body fluid. Ito kadalasan tinatanong to sa CHN. And then, how do we measure yung electrolytes natin? Tandaan ninyo, kapag ang tinatanong lang naman is certain weight of the particle ng electrolytes, that is mg per dl or deciliter. Kapag milli equivalent per liter, that is the concentration. The concentration of the electrolytes in the fluid. Concentration po ng electrolytes sa fluid. So, the amount of substance that will react with a certain number of hydrogen ions. This is measured per liter of fluid. Simply put, that is atomic weight. And next po is yung millimoles natin per liter. So, this is the measurement that offers in-depth analysis of the electrolyte. In-depth analysis of the electrolyte. Ulitin. Ano ang tawag kapag weight lang? Normal weight. Ano yung measurement natin doon? Millimole? Milligram. Okay. Milligram per Milligram per deciliter. deciliter. Milligram per deciliter. Kapag atomic weight, Millimole. no. Atomic weight. Or concentration of electrolytes. Milli-equivalent. Yes, it's your milli equivalent. And then, punta tayo doon sa ating mga electrolytes na. Electrolytes can be found all over the body. Potassium, inside the cell. Yan yung pinakamarami po doon sa loob ng ICF ninyo. Magnesium naman, found inside the cell, pero second most plentiful lang siya. So, etong dalawa, yung mga yan magkakasama sa loob. Pero, itong dalawa po, sila yung pinakamarami sa ICF. While si sodium, siya naman yung pinakamarami kay ECF. Yan siya. Then, phosphorus naman po can be found in the cell and in the bones. Calcium found mainly in bones and teeth. Some floats around in the blood as well. Ano na nga yung hormone for calcium na ang gagawin niya is from serum blood papunta kay bones? Calcitonin po. Yes, calcitonin. Pag naman bones papunta kay serum blood, ADH po. ano? Ano yung sumagot? Ulitin ko, from bone to the blood. Parathyroid hormone.
Yes, it's your PTH, parathyroid hormone. Si ADH, si antidiuretic hormone, siya yung pang-retain ng water. And then chloride po, found inside the cell, the blood, and the fluid between cells. So sa hormones tayo, hormones that help or keep electrolytes within normal range. Yung insulin natin, this moves potassium from the blood to the inside of cell, causing the serum potassium to drop. Ginagawa niya is, di ba ICF natin? Ito yung cell. ICF. Ito si bloodstream. Yung ECF natin. Ginagawa po ni insulin ninyo is si potassium, andyan, potassium. Ay, ang syongit naman ng sulat. And yan si potassium. Ano yung pinakamarami kay ECF na electrolytes? Sodium. 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 Gagawin ngayon ni insulin, yung potassium na andito kay ECF, papasok niya kay ICF. Ano na nga yung kailangan natin kapag ganyan? Anong klaseng transport yan? Active po. Ha? Active po. So, hormones help keep electrolytes within normal range po. Pangalawa natin is your PTH. So, moves calcium from the bones into the blood. And then, kabaligtaran nun, si calcitonin. So, next naman is paano naman po tayo nagtatanggal ng ating excess electrolytes. So, it can be excreted by your urine, feces, and then your sweat. Sa sweat ninyo, ang kadalasang meron dyan, sodium, potassium, chloride. Sodium, potassium, and chloride. So, your aldosterone po, tandaan nyo lagi, pampataas ng BP yan. Ang ginagawa niya is, nire-retain niya si sodium. So, dahil si sodium, ina-attract na si water nagre-retain din. And then, dahil inversely, proportional yung relationship nila kay potassium, habang tinitira ni aldosterone si sodium sa katawan ninyo, i-excrete naman niya or itatapon niya si potassium palabas. And then your parathyroid hormone naman po, so decreases urine excretion of calcium nga, and then it increases urine excretion of phosphorus. Tapos, what causes decreased oral electrolyte intake? Una, anorexia. Pangalawa, feeling weak, shortness of breath, and then GI upset. Tapos, fad dieting. Ano si fad dieting? Ito yung mga trendy weight loss plan. Tapos, ang sinasabi lagi nila is, napaka-effective daw, ganyan-ganyan. Pag yung fad dieting or yung meal plan na yun, is low in potassium, yan siya. Nagkakaroon tayo ng problema. And then, another pa is vomiting, nilabas mo. Yung sa NGT, suction, yung nagkaroon ng drainage, yan. And then, intestinal suction, tapos drainage. Next po is paracentesis. Ano na nga ginagawa nyo kay paracentesis? Yan po ba kinukuha ng fluid? Ha? Removes fluid po. Yes, siya yung nagre-remove ng fluid. So, nagkakaroon tayo ng abnormal electrolyte. Tapos, kapag diarrhea, may diarrhea yung pasyente ninyo, and kapag nagtitake ng diuretics or ihi ng ihi, yan. Kasi nilalabas niya po. Guys, kapag kasi may lumabas sa katawan ninyo, kadalasan yun may kasamang electrolytes. So, tandaan niyo kapag may problema po na may nilabas kayo, vomiting yan, diarrhea, ihi kayo ng ihi, nagkakaroon tayo ng abnormal electrolyte losses. And then kidney trauma and illness. Why? Kasi si kidney po ang nag-filter noong ating electrolytes and waste management. Yan siya. Siya yung
filter ng mga dumi. So kapag nagkaroon ng problema kay kidney at nagstay lang sa katawan yung ating lahat ng mga dumi na yun, nagkakaroon tayo ng problema. So, kapag ganyan, kapag po meron tayong, lalo na kapag may vomiting, ganyan, common nursing order is nothing by mouth or NPO. Tapos, ano naman po yung causes na mas madami yung electrolytes sa blood natin? So, kidney trauma nga, illness or disease, dahil na-retain lahat, hindi niya na itapon or na-excrete. So, massive blood transfusion. And then, tumors po, crushing injuries, and chemotherapy. Yung crushing injuries na yan, yung mga trauma. So, substances that can alter fluid balance is your plasma protein and glucose. So, si plasma protein, di ba, ang example niya nga is albumin ninyo. Ang ginagawa po ni albumin is minemaintain niya yung fluid doon sa ating vascular space. Kaya pansinin niyo kapag yung mga pasyente is edematous, kapag yung mga pasyente ninyo is edematous, ang in-order ng doktor is albumin. At sadly, napakamahal ng albumin. Libo-libo yan. Isang maliit na vial. So, kapag naman po yung pasyente niyo is badly burned, malnourished, or has a disease with liver, nagkakaroon tayo ng problema sa production ng albumin natin. Kapag kulang ang albumin, nagli-leak po yung ating fluid outside the vessels. And it can cause shock. Tapos, another po is yung ating glucose. So, si glucose, the vascular space, like the particle to water ratio to be equal. Yan yung sinasabi ko kanina na particle-induced osmosis or diuresis. So, kapag mataas po ang ating sugar sa blood, kaya kapag diabetic nga, yung excess na glucose ninyo is pinifilter po yan ng inyong kidney. Tapos, sasabihin ni kidney na, okay, mas mataas tong glucose na to kaysa dun sa water content ko, kailangan ko siyang ilabas. So, si glucose, excess glucose, nagkakaroon po tayo ng particle-induced diuresis. Ilalabas na yan through urination. And that is the end of our discussion for